Balita mula sa Cordillera. Nasamsam ng mga operatiba ng Cordillera PNP ang higit 5 milyong pisong halaga ng illegal na droga kasabay na pagkakaaresto sa 5 drug personalities sa isang linggong anti-drug operations. Batay sa report ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera, winasak ng mga operating troops ang nadiskubring 6,100 piraso ng fully grown marijuana plants, 7,650 marijuana seedlings na may standard drug price na 1,526,000 pesos sa Kibungan at Bacon, Benguet. Samantalang abot naman sa 29,000 gramo ng tuyong marijuana nagkakalaga ng 3.4 na milyong piso ang na-recover sa La Trinidad, Benguet. Sa kabilang dako na timbog naman sa magkaiwalay na operasyon ng 5 drug personalities sa Baga City, Kalinga at Apayao at nakumpiska ang 12.69 na gramo ng shabu na nagkakalaga ng higit 86,000 piso. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, Sama-sama Tayo, Pilipino. Nasa custodial facility ngayon ng Santa Maria Police Station ang 2 suspect na tulak ng illegal na droga matapos silang maaresto sa buy-bust operasyong ikinasya ng PNP. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major J. Bram Casiano, ang mga suspect ay isang 40 anyos na magsasaka at 48 years old na welder na parehong residente ng Barangay San Leon, Umingan, Pangasinan. Nakumpiska sa mga itong 45 gramo ng hinihinalang shabu na may street drug price na 306,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng mga suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Makikipagtulungan ang mga New People's Army sa mga kasundaluhan upang mahikayat pa ang natitira pang NPA sa Samar at Eastern Samar na bumalik na sa gobyerno. Ito ang kinumpirma ng mataas na opisyal na si Brigadier General Noel Vistoer. Ayon sa opisyal, ang mga former members ng New People's Army Sub-Regional Committee Apoy Platoon ay magiging instrumento ngayon sa natitira pang 16 na mga membro ng New People's Army upang mahikayat na bumalik na sa gobyerno. Magpapadala ang nasabing mga former rebels na encouragement letters o sulat at video messages sa mga aktibo pa na membro ng New People's Army. Kabilang sa mga nananawagan si Alias Brando, 22 anyos, former leader ng Esquadra 1 sa mga remaining NPA na bumalik na sa kanilang pamilya. Batay sa report sa 47 members at 43 firearms sa third quarter ng 2023, ang Apoy Platoons ay meron na lamang 16 members at 25 members sa subsequent week naman ng June 2024. Karamihan dito ay sumuko sa pamamagitan ng programang Friends Rescue Engagement sa pamamagitan rin ng paghikayat ng kanilang mga pamilya. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, Sama-sama Tayo, Pilipino.